May mga bahagi ng katawan na tahimik lang gumagana. Hindi agad nagrereklamo. Hindi agad nagpaparamdam. Pero kapag napagod ang mga ito, malaki ang epekto sa buong katawan. Ang kidneys ay parang tagasala ng katawan. Araw-araw, sinasala nito ang dugo. Tinatanggal ang sobrang tubig, asin, at mga waste na hindi na kailangan. Tahimik itong gumagawa ng trabaho buong araw. Kaya madalas, nakakalimutan natin na alagaan ito. Hindi natin agad mararamdaman kapag nahihirapan na ang kidneys. Madalas nalalaman lang ito kapag malala na. Isipin natin na ang pangsala na ito o filter parang kidneys. Kapag malinis yung pinifilter, maayos na nakakadaan. Pero kapag sobrang dumi, at palaging marumi yung sinasala, makikita natin yung pangsala natin, one way or the other, nadudumihan at hindi basta dumadaloy yung sinasala. At kapag napagod na itong tagasala na ito o filter, hindi na makaraan yung mga pinifilter, yung mga dumi na yan, naiipon. Pero hindi sana dapat itong nananatili sa ating katawan. Ang chronic kidney disease ay kadalasang dulot ng matagal na mataas na blood pressure, diabetes, at ilang uri ng gamot. At dahil walang malinaw na sintomas sa simula, maraming tao ang nalalaman lamang ito kapag malala na. Kasi merong level ng taas ng toxic substance na magkakaroon ng manifestation. No? Pagka kumakain tayo, nagpo-produce tayo ng mga toxic substance na dapat ilabas natin sa kidney. Yun ay kadalasan yung tinatawag nating creatinine. No? Pagka umabot na yun sa level na hindi pa mararamdaman, ang tawag doon ay azotemia. Pagka nararamdaman mo na siya, usually nasa level na siya ng 700, 800, yun ay uremia na. No? Meron na siyang mga panghihina, pamumutla. No? Ayun, dalawang klase yan, merong acute at merong chronic. Yung acute, sumasabay yan pagka nagkakaroon ka ng dehydration, severe infection, bumagsak ang blood pressure mo, acute renal failure yon, no? Ayun yung chronic kidney, wala kang nararamdaman, no? Hindi mo siya madidetect kung hindi ka lang magba-blood test, no? Pagka nararamdaman mo yan, usually, dalawang kidney na ang sira, no? Kaya maganda pagka merong kahit walang nararamdaman, siguro mas maganda nagpapa-check up na rin ng blood chemistry, no? At least every year or every 2 years. Kasi yung mga pagkain natin ngayon, kadalasan processed food na. Marami ng chemicals na nakakakos ng kidney failure. Hindi isang malaking desisyon ang kadalasang nagpapahirap sa kidneys, kundi mga maliliit na bagay na inuulit araw-araw. Hindi na po natin kailangang hintayin pa na magkasakit tayo bago tayo mag-ingat. Ang pag-aalaga po sa kidneys, kagaya na sinasabi nga ng mga dalubhasa, nagsisimula yan sa simpleng disiplina. Narito ang ilang simpleng paraan upang mapangalagaan ang kidneys. Uminom ng sapat na tubig.
Iwasan ang madalas na instant food. Bantayan ang blood pressure. Huwag abusuhin ang pain relievers. Magpa-check kapag may risk. Tahimik po ang kidneys, pero hindi naman ibig sabihin nito, wala itong limitasyon. Hindi lahat ng sakit ay nararamdaman agad. May mga problema na tahimik lang lumalalim. At kung may isang bagay na pwedeng gawin ngayon, ito ay alagaan ng katawan bago pa ito sumuko.